Ang natitirang survivor ng trahedya sa pag-akyat ng K2 na kumitil ng 11 tao ay nailigtas na ng helicopter. Nagkatrahedya habang bumababa sila sa matarik na bangin na bottleneck. 11 umaakyat ang namatay sa pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo matapos tangayin ng avalanche ang ilan sa kanila at mas stranded ang iba pa. Agosto 1, 2008. Alas 7:10 ng gabi. Sa pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo, 11 tao ang muntik ng maglaho. Isa-isa silang mawawala. Anong bundok sa tingin mo ang tinutukoy ko? At ano ang mas nakakatakot? Maiwan sa dilim sa taas na 27,000 talampakan walang lubid pababa sa yelong bangin, habang napupuno ng likido ang utak at baga mo. O ang maipit sa isang yelong lagusan sa ilalim ng nakabitin na glacier na anumang oras ay maaaring gumuho ng walang babala. Narinig na ng lahat ang tungkol sa bundok Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo. Malamang narinig mo na rin ang tungkol sa K2, isang nagyayelong bangungot sa taas ng Karakoram Range. Ano nga ba ang tunay na banta sa mga umaakyat na naglalakas loob marating ang tuktok? Sumisikat ang araw at maliwanag habang nasa tuktok pa kami. Pero ang nangyari sa pagbaba, hindi ko pa rin lubos maisip. Wala ka nang mahihiling pang mas maganda pang araw kahit sa 1,000,000 taon. Sa K2 lang nagiging delikado ang perpektong araw ng pag-akyat. Maligayang pagdating sa extreme. Pag-usapan natin ang bundok Everest. Kung gusto mong umakyat sa tuktok, magbabayad ka ng mga $45,000 sa komersyal na ekspedisyon, pero may ilang luxury package na umaabot sa $100,000. Kasama na dito ang gabay, suporta ng Sherpa, oxygen, nakapirming lubid, pwesto sa maayos na base camp, wifi, pinainit na tent para kainan, at minsan gourmet na pagkain. Nagsisimula ang iyong pag-akyat sa isang thrilling na biyahe mula Kathmandu papuntang Lukla. Lumalapag ang eroplano sa maliit na runway sa gilid ng bangin sa 9,000 at 300 talampakan, isa sa pinakamapanganib na paliparan sa mundo. Paglabas mo, ramdam agad ang lamig at tunog ng prayer wheel sa hangin. Unang karanasan mo sa lupain ng Sherpa. Mula Lukla, maglalakad ka sa tabi ng bughaw na ilog Dudkoshi, dadaan sa kagubatang Pino at tatawid sa sunod-sunod na hanging bridge bago marating ang baryo ng Pakding. Kinabukasan, 6 na oras na masiglang lakad pataas sa kanayunan ng Nepal ang kailangan para marating ang Namche Bazaar, bayan ng mga Sherpa na nasa 11,300 talampakan at hugis arena sa gilid ng bundok. Karaniwan, ang mga umaakyat ay tumitigil doon ng isang araw para maka-adjust sa manipis na hangin. Pagkatapos ng Namche, patuloy na umaakyat ang daan sa mga lambak na may mga bandila ng panalangin, maliliit na tuluyan, at ang unang buong tanaw ng itim na piramide ng Everest. Tuwing gabi, mas mataas kang natutulog at tuwing umaga, mas malamig at manipis ang hangin. Pwede kang matulog sa kahit anong guest house papuntang kampo. 1 linggo matapos, aapak ka sa basag na yelo ng Khumbu Glacier at darating sa Everest Base Camp. Sa 17,500 talampakan, mas mataas sa karamihan ng bundok sa United States, ang base camp ay maliit na lungsod ng makukulay na tent na tinutuluyan ng daan-daang umaakyat tuwing peak season. Ang pagpunta rito ay 2 linggong ekspedisyon at komersyal na trek na ginagawa ng maraming hiker tulad ng ginawa ko noong 2024 para makarating at makabalik ng masaya. Para sa iba, panimula lang ang lahat ng iyon sa totoong pag-akyat, dito magsisimula ang ating paghahambing. Maliit na pagliko sa tren ng kaguluhang ito. Kung gusto mo ng mas matinding, uncut na kwento na hindi pwedeng ipakita dito, sumali sa Extreme sa Patreon. Ang aklimatisasyon mula at pabalik sa base camp ay nagsisimula sa unang hadlang, ang Khumbu Ice Fall. 1 milyang ilog ng basag na blok ng yelo na gumagalaw at umuungol kada ilang oras. Dito, ang malalaking tore ng niyebe ay maaaring biglang bumagsak at ang mga aluminum na hagdang inilagay ng mga Sherpa ay tumatawid sa sobrang lalim ng mga bitak na di naabot ng headlamp ang ilalim. Isang maling hakbang dito, isang paggalaw ng glacier, at parehong ang umaakyat at ang hagdan ay maaaring maglaho sa 200 talampakang pagbagsak. Habang tumataas ka, bumababa ang oxygen kaya bawat hakbang na may bigat ay parang 10 hakbang. Kasunod ang Lhotse Face,
isang 2,000 talampakang pader ng asul na yelo na may hanggang 50 degree ang pagkakatagilid. Dito, hirap kumapit ang crampons at sa lubid lang nakakapit ang umaakyat. Kapag bumigay ang isang anchor, pwedeng dumulas sa bangin ang lahat ng umaakyat. Ang pinakadelikadong bahagi ay nasa taas na 28,000 at 700 talampakan sa labi ng hakbang ni Hillary. Bago ang lindol ng 2,000 at 15 iba ang hakbang ni Hillary. Kung hindi mo alam, madalas ang lindol sa Nepal at Tibet. Ngayon, ang hakbang ay isang 40 talampakang pader ng bato na nagpapapila ng paisa-isa sa mga umaakyat. Isang tao lang ang pwedeng dumaan sa isang pagkakataon at sa kasagsagan ng pag-akyat, maaaring mahigit 1 oras kang maghintay na uubos ang oxygen habang ang hangin ay parang kutsilyo sa 20 degrees C. Masikip itong bahagi kung saan bumabagal ang oras at katawan mo. Sa magandang banda, kung may masamang mangyari sa Everest, posible kang maligtas. Kayang marating ng helikopter ang South Col kung perpekto ang panahon. Maaasahan ang radyo sa komunikasyon. At dahil may daan-daang umaakyat sa bundok, maaaring may makakatulong. Bagamat, kung nanonood ka ng mga video ko, alam mong hindi laging ganoon ang nangyayari. Ibang klase talaga ang K2 pagdating dito. Magsisimula ang iyong paglalakbay sa 1 linggong biyahe mula Islamabad patawid ng Hilagang Pakistan, kasunod ng matinding 8 araw na trek pataas ng Baltoro Glacier. Walang baryo, pasilidad, kayo lang, ang grupo mo, at mga lokal na porter na tumatawid sa isa sa pinakaliblib na lugar sa mundo. Ang base camp ay nasa 16,000 at 500 talampakan sa isang tigang na tanawin na parang buwan na puno ng bato at yelo. Maaaring 5 hanggang 6 lang ang mga grupo na naroon, na may mga 50 hanggang 60 umaakyat sa kabuuan. Ang pinakamalapit na ospital ay ilang araw pa ang layo. Ang unang malaking balakid mo ay ang Chimenea ni House, isang halos patayong bitak sa bato na may 100 talampakan sa taas na 21,000 talampakan. Hamon pa rin kahit nasa dagat ka. Dahil sa bigat ng dala at kulang sa oxygen, marami ang sumusuko. Kasunod nito ang itim na piramide, 1,000 talampakang pag-akyat sa bato at yelo na nangangailangan ng teknikal na kasanayan. Hindi ito simpleng paglalakad sa niebe gaya ng Everest, kundi totoong pag-akyat sa kakaibang patayong bato. Ngunit ang pinakamapanganib na bahagi ay nasa taas na 25,000 talampakan ang bottleneck. Isang makitid na yelong daanan sa ilalim ng malaking glacier na maaaring bumagsak anumang oras. Di tulad ng ibang delikadong bahagi ng Everest na pwedeng hintayin ang ligtas na oras, ang bottleneck ay kailangang akyatin agad pagdating mo roon. Ilang umaakyat ay gumagalaw sa gabi para iwasan ang avalanche at pagbagsak ng bato na mas madalas kapag pinainit ng araw ang dalisdis dahil mas nagyelo at matatag ang lupain sa gabi. Mas delikado akyatin ang Everest sa gabi dahil sa lamig, malalakas na hangin, at komplikadong lupain tulad ng makitid na gulod at bitak na mahirap daanan sa dilim. Ang huling piramide papuntang tuktok ng K2 ay matarik na dalisdis na may 45-60 degree ng yelo at hindi matatag na niyebe. Bawat galaw dito ay 5 beses ang lakas na kailangan kumpara sa antas ng dagat. 3 hakbang lang kaya mo bago ka mapagod at kailangan magpahinga ng 30 segundo. Nagsisimula ng magulo ang isipan mo. Ang panahon ay nagdadagdag pa ng isa pang panganib. Karaniwan, may 10-15 araw ng pag-akyat sa tuktok ng Everest kada season, habang ang K2 ay may 2-3 araw lang. Kapag nagbukas ang pagkakataon, kailangang umalis lahat kaya nagkakaroon ng mapanganib at siksikang bottleneck. Kung may mangyaring masama sa K2, ikaw lang talaga ang aasahan mo. Walang mga helikopter, putol-putol ang komunikasyon sa radyo, limitado ang mga nakapirming lubid, at kakaunti lang ang ibang mga team na pwedeng tumulong. Hindi lang basta bundok ang mga ito, magkaibang mundo ng panganib, dedikasyon at kahihinatnan. Dito sa K2 sa bundok na ito, magaganap ang isa sa pinakamalupit na trahedya sa kasaysayan ng pag-akyat. Hulyo 31, 2008, 27 katao mula sa 8 ekspedisyon ang sumubok umakyat sa tuktok ng K2. Isa sila sa pinakabeteranong umaakyat ng bundok sa mundo. Hindi ito para sa turista o baguhan. Umalis sila sa Kampo 4 ng alas 10 ng gabi at umakyat buong magdamag habang matatag ang yelo. Madaling araw nang marating nila ang bottleneck. Doon nila nakita ang unang problema.
Mayroon lamang silang 1,300 talampakang fixed rope, mas mababa pa sa kalahati ng kinakailangan nila para sa mga teknikal na bahagi sa unahan. Isipin mong umaakyat ka sa gilid ng isang napakataas na gusali at sa kalagitnaan ng pag-akyat mo, napagtanto mong kulang na kulang ang iyong mga gamit pangkaligtasan. Iyan din ang dinanas ng mga umaakyat nang marating nila ang bottleneck sa madaling araw. Nadiskubre nila ang malaking pagkakamali. Ang mga high-altitude porter ay naglagay ng mga lubid sa itaas ng Camp 4 kahit hindi kailangan, kaya naubusan ng lubid para sa delikadong tawiran sa bottleneck. Hindi lang ito abala, maaari pa itong ikamatay. Kailangang mag-improvise ng mga umaakyat, inaalis ang mga lubid sa ibaba at nililipat sa mas mataas na bahagi. Nangyayari ito sa 27,000 talampakan kung saan kahit simpleng gawain ay parang tumatakbo ng marapon. Ano ang dahilan ng pagkakamaling ito? Kanina, nagkasakit si Shaheen Baig, ang tanging umakyat na dati sa tuktok ng K2 dahil sa altitude sickness at kinailangang bumaba. Dahil wala ang kanyang pamumuno at karanasan, nagkagulo ang mga porter sa paglalagay ng lubid. Ang pagkakamaling ito ay nagkakahalaga sa kanila ng 13 oras at sa taas na iyon, oras ay buhay. Sa bawat minutong nasa 26,000 talampakan, namamaga ang utak mo, napupuno ng likido ang baga at unti-unti kang namamatay. Ilang umaakyat tulad nina Eric Meyer at Frederick Strang ay napansin ang panganib at umatras, ngunit karamihan ay nagpatuloy. Unang trahedya ay nangyari sa bottleneck habang paakyat ang mga climber. Pagdating ng 8:00 ng umaga, halos lahat ng grupo ay narating ang mapanganib na bahagi matapos maantala dahil sa kulang na lubid. Ang bottleneck ay isang halos patayong daanan ng yelo sa ilalim ng malaking nakabiting glacier, kung saan pinakananganganib ang mga climber. Ang Serbian na climber na si Dren Mandic ay nahirapan. Dahil hindi maayos ang oxygen system at mabagal ang mga climber sa unahan, nagdesisyon si Mandic na alisin ang sarili niya sa safety rope, isang mapanganib na hakbang na karaniwang ginagawa ng mga mountaineer sa death zone na kulang sa oxygen kahit ito lang ang hadlang sa nakamamatay na pagbagsak sa matarik na yelo. Simple lang ang plano niya, ayusin ang oxygen equipment at lampasan si Cicely Skog, ang Norwegian climber na nasa unahan sa fixed line. Pero sa 27,000 talampakan, kung saan ang bawat paghinga ay may lamang 1/4 bahagi lang ng oxygen kumpara sa level ng dagat, kahit ang pinakasimpleng galaw ay nagiging delikado. Tinaksil si Mandic ng utak niyang kulang sa oxygen at pagod na kalamnan. Nawala siya sa balanse at natapilok kay Skog. Si Skog na nakakabit pa rin sa safety rope ay natumba pero nanatiling nakakabit sa bundok. Si Mandic ay walang proteksyon. Gumulong siya paatras, bumilis habang dumudulas sa matarik na yelo at nahulog ng mahigit 300 talampakan bago huminto sa maliit na plataporma ng niebe sa ibaba. Sa kampo, pinanood ng iba ang nakakatakot na pangyayari sa pamamagitan ng binocular. Ikinuwento nilang gumalaw si Mandic matapos mahulog, kaya nagkaroon ng pag-asa at agad nag-organisa ng pagsagip sina Frederick Strang, isang Suwekong umaakyat at iba pa. Pagdating nila roon, naroon na sa tabi niya ang mga kasamahang Serbiano na sina Predrag Zagorak at Iso Planik, kasama ang Pakistani na high-altitude porter na si Mohammed Hussein. Natagpuan ng mga sumaklolo si Mandic na wala ng pulso at ang kanyang katawan ay may mga palatandaan ng matinding pinsala mula sa pagkahulog. Sa kabila ng panganib, nagpasya ang koponang Serbiano na subukang kunin ang katawan ng kaibigan at ibalik ito sa Kampo 4, isang mapanganib na gawain sa mataas na lugar na hirap galawan kahit ng buhay. Ang sumunod ay mas malalang trahedya. Habang kinukuha ang katawan, si Jehan Beg, isang Pakistani porter ng koponan, ay nadulas sa hindi pantay na lupa. Hindi pa nakakariak ang iba, dumulas na siyang una ang ulo sa nagyayelong dalisdis. Walang nagawa ang mga tagapagligtas. Habang pinapanood si Beg na nawala, naging pangalawang nasawi sa araw na iyon. Napilitan ang natitirang umaakyat na iwan ang katawan ni Mandic at umatras pabalik sa Kampo 4. Mabagal kumalat ang balita ng 2 pagkamatay sa magkahiwalay na grupo sa bundok. Dapat sana ay itinigil na nila ito. Ang mga pagkaantala ay nagdulot na ng sobrang pagkalate sa kanilang schedule at ngayon sa pagkamatay ng 2, tiyak na malinaw na dapat na ang kanilang ginagawa ay lubhang mapanganib. Kahit may babala,
marami pa ring umaakyat ang nagpatuloy sa pag-abot sa tuktok. Napakahirap tanggihan ang tukso ng marating ang tuktok matapos gumastos ng libu-libong dolyar at makarating ng ganito kalayo. Pagdating ng mga unang umaakyat sa tuktok, delikado na ang oras. May ilang hindi nakarating sa tuktok bago mag-alas 6 ng gabi, kaya bumaba sila sa pinakamapanganib na bahagi na walang araw. At doon, nagsimulang magsara ang bitag ng bundok. Habang dumidilim sa itaas ng bundok, dahan-dahan at maingat bumababa ang mga pagod na umaakyat sa masikip na bahagi. Sa puntong ito, siguradong pagod na sila, paubos na ang kanilang supply ng oxygen at halos maubos na matapos ang mahigit 15 oras ng pag-akyat sa death zone. Kahit ganoon, kumilos pa rin silang parang makina. Buo ang determinasyon habang bumababa at nakikipagkarera sa oras. Sa bawat hakbang, umaasa sila sa mga nakapirming lubid na paikot pababa sa patayong pader ng yelo. Ang mga lubid na nakakabit sa pagitan gamit ang tornilyo sa yelo o pitans ang lifeline nila. Ikinakabit ng mga umaakyat ang harness sa lubid gamit ang carabiner at descending device sa kadahan-dahang bumababa ng kontrolado. Isang kamay ang mahigpit sa lubid para balanse, habang ang isa ay kumokontrol sa descending device. Dahan-dahan silang bumababa sa mapanganib na dalisdis, hakbang-hakbang. Sa papalalim na dilim, gumalaw ang mga umaakyat na parang magkakabit na kadena. Bawat isa ay naghihintay muna na makasiguro ang nasa ibaba bago ipagpatuloy ang pagbaba. Kapag narating nila ang anchor point kung saan nakakabit ang lubid sa bundok, maingat nilang inaalis at muling ikinakabit ang kanilang tali lampas dito. Kailanman ay hindi tuluyang humihiwalay sa lifeline. Ang sistematikong paraang ito, pinino sa mga dekada ng pag-akyat sa bundok, ang tanging depensa nila laban sa nakamamatay na pagbagsak sa 60 digring yelo, na bangin na bumabagsak ng libu-libong talampakan sa dilim. Ang grupong Norwegian na binubuo ng mag-asawang sina Rolf Bay at Cecily Skog kasama ang kanilang kasamahan na si Lars Flato Nessa ay kabilang sa mga bumababa. Alas 8 ng gabi, malapit na silang matapos tumawid sa makipot na bahagi. Si Cecily ay ilang talampakan lang ang agwat sa unahan sa nakataling lubid, habang si Rolf ay nasa likuran niya habang bumababa sila. Sa likod nila, magkakalayo ang ibang umaakyat sa lubid na nagsilbing lifeline pababa sa halos patayong yelo. Alas 8:30 ng gabi, walang babala, tinamaan ang pinakamalakas na dagok mula sa bundok. Biglang nabiyak ang malaking glacier sa itaas ng bottleneck, ang sirok na buong araw tahimik na nagbanta sa mga umaakyat. Ang mga nakasaksi nito ay naglarawan ng tunog na parang kulog na umuugong sa buong mukha ng bundok. Isang yelong kasing laki ng 5 palapag na gusali ang nahati. Narinig ni Cecily Skog ang pagkalas at kusa siyang dumikit sa pader ng yelo. Nang lumingon siya, wala na ang nakataling lubid sa likod niya. Ganon din ang asawa niyang si Rolf Bay. Sa isang iglap, tinangay siya mula sa gilid ng bundok at naglaho sa malawak na kawalan sa ibaba. Maiisip mo ba ang takot at hilakbot ng sandaling iyon? Pinapanood mong mawala sa harap mo ang pinakamamahal mong tao. Alam mong wala kang magagawa. Isang saglit nandyan siya. Sa susunod, wala na. Walang pag-asang maligtas, walang pamamaalam, tanging ugong ng hangin at ang nakakatakot na kawalan kung saan siya naroon kani-kanina lang. Pero nagsisimula pa lang ang trahedya. Tinangay ng pagbagsak ng yelo ang lahat ng lubid sa makipot na bahagi. Mga lubid na inabot ng oras, ilagay kaninang umaga. At iyon lang ang ligtas na daan, pababa sa mapanganib na bahagi ng bundok. Sa isang masaklap na sandali, naipit ang mga umaakyat sa taas na 26,000 talampakan, walang paraan bumaba sa pinakamapanganib na parte ng bundok. Ang gabing sumunod ay naging desperadong laban para mabuhay. May ilang umakyat na bumaba sa dilim na walang lubid, kinakapa ang daan sa yelo na puno ng panganib. Ang iba naman, kabilang sina Wilco van Rooyen na Olandes, Ger MacDonald na Irish, at Marco Confortola na Italiano, ay napilitang magpalipas ng gabi sa labas sa taas na higit 27,000 talampakan, ginugol ang gabi ng walang tent o sleeping bag. Sa temperaturang umabot ng 40 degrees. Pagsapit ng umaga, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa itaas ng masikip na daanan, natisod ni MacDonald ang isang nakakatakot na eksena. 3 Koreano ang nasangkot sa gulo ng lubid at anchor, at malubhang nasugatan matapos bumagsak ang sirok kagabi. Nakabitin sila ng delikado sa gilid ng bundok, hindi makalaya sa kanilang sarili.
Sa mundo ng mataas na altitude na pag-akyat, may di nakasulat ngunit alam na patakaran. Sa taas na higit 26,000 talampakan, hindi mo pwedeng isugal buhay mo para sa iba. Dahil sa kakulangan ng oxygen at matinding kondisyon, kadalasang namamatay ang parehong tagapagligtas at biktima sa mga rescue attempt. Mabigat itong kalkulasyon, pero tinatanggap ng mga batikang umaakyat ng bundok. Pero may kung anong kay McDonald na di siya basta nakalampas. Siguro, likas na pagkatao niya ang nanaig kahit sa kanyang instinct na mabuhay. Baka may iba pang dahilan. Hindi ko alam. Kahit binalaan ni Confortola na iligtas ang sarili, nanatili si McDonald para tulungan ang mga na-stranded na Koreano. Ilang oras niyang pinilit na palayain sila mula sa pagkakabuhol kahit na unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Hindi pa rin ganap na malinaw kung ano ang sumunod na nangyari. Ayon sa mga ulat sa radyo at kwento ng mga nakaligtas, tila na iligtas ni McDonald ang isang Koreanong umaakyat nang biglang gumuho ang bahagi ng serak. Sa isang iglap, sina McDonald at ang mga umaakyat na sinusubukan niyang iligtas ay tinangay mula sa bundok at nawala sa kailaliman sa ibaba. Noong paglubog ng araw, 2 ng Agosto, naging malinaw ang lawak ng trahedya. 11 katao ang naglaho sa malawak na kawalan ng K2 sa loob lamang ng mahigit 24 na oras. Ang pinakamasamang aksidente sa kasaysayan ng bundok na ito. Hindi na kailanman mababawi ang kanilang mga katawan habang buhay nang nakabaon sa yelo libu-libong talampakan sa ilalim. Ang mga nakaligtas, marami sa kanila ay may matinding frostbite at mga sugat, ay bumaba ng bundok sa mga sumunod na araw. Dala-dala ang mga alaala ng mga iniwan nilang kasama. Ang ilan, tulad ni Vilko Van Royen, ay nakaligtas lamang dahil sa halos milagrosong mga pangyayari. Bumaba ng bundok kahit bulag sa niebe matapos ang 3 araw sa death zone. Nang una kong marinig ang sakunang ito, ang alam ko lang sa K2 ay ito ang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo. Gayunpaman, palaging nasa anino ng Everest ito sa isip ng publiko. Narito ang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa K2. Sa bawat 6 na taong umaabot sa tuktok nito, isang tao ang namamatay sa pagtatangkang gawin ito. Hindi lang basta numero yan ang tunay na bilang ng namamatay, kaya mas delikado pa ito kaysa Everest. Parang naglalaro ka ng Russian roulette gamit ang revolver na may 6 na silid at 1 bala lang. Yan ang panganib kapag sinubukan mong akyatin ang kadalawa. Pero bakit? Bakit delikado ang bundok na ito? Ito ang tinatawag ng mga mountaineer na bitag, isang perpektong bagyo ng mga salik. Una, kilala ang panahon sa K2 sa pagiging hindi mahulaan. Biglang sumusulpot ang mga bagyo, binabagsak ang temperatura hanggang negatibong 40 degree sa loob lamang ng ilang minuto. Walang opsyon umatras o sumuko. Sa Everest, abot ng helicopter ang mga stranded na umaakyat hanggang 23,000 talampakan. Sa K2 kapag nagkaproblema ka sa itaas ng base camp, ikaw lang talaga ang aasahan mo. Pinakamapanganib dito ang tinatawag na bottleneck. Isa itong makitid na daanan ng halos patayong yelo na kailangang daanan ng bawat umaakyat, hindi lang 1 beses, kundi 2 beses. Direkta sa itaas ng daanang ito, may nakasabit na malaking sirok, isang glacier na nakabalanse sa gilid at maaaring bumagsak kahit kailan nang walang babala. Parang sinadya ng bundok na maging lugar ng kapahamakan. Noong Agosto 2008 nadamay ang 11 inosente sa bitag. Marami siguro sa inyo ang iniisip, kung delikado ang K2, mas ligtas kaya ang Everest? Mas mababa ang death rate, maraming infrastruktura at mas maganda ang opsyon sa pagsagip. May sariling patibong din ang Everest. Isipin mo ang malaking, basag-basag na glacier na dumadaloy sa kanlurang bahagi ng Everest na parang nagiyelong ilog na naipit sa gitna ng pagbagsak. Isang labirint ng malalaking yelong tore na tinatawag na Sorox. Ang iba ay kasing laki ng 5 palapag, nakabalanse sa matutulis na gilid at maaaring bumagsak anumang oras ng walang babala. Sa pagitan nila, ang malalaking bitak sa yelo ay bumabagsak ng daan-daang talampakan sa dilim. Maligayang pagdating sa Khumbu Icefall. Delikado ang icefall dahil sa isang komplikadong matematikal na ekwasyon. Ang mga banyagang umaakyat ay tumatawid dito 6 o 8 beses kada season, habang ang mga Sherpa na gabay ay 30 o 30 beses. Nagdala ng oxygen, tent, pagkain at gamit sa mas mataas na kampo. Sila ang unang umaakyat, huling bumababa at pinakamatagal sa patibong ng kamatayan.
Matagal nang tinawag ng mga umaakyat ang Everest bilang Russian roulette. Kahit tama lahat ng gawin mo, pwede ka pa ring mamatay. Di tulad ng ibang panganib sa bundok na kayang iwasan ng kasanayan sa icefall, swerte lang talaga ang laban. Kung sakto kang nasa ilalim ng sarok nang bumigay ito. Noong Abril 18, 2014 may insidente sa Khumbu Icefall na nagbago sa kasaysayan ng pag-akyat sa Everest. Maayos ang simula ng araw. Noong umagang iyon karaniwan ang dilim bago sumikat ang araw na bumabalot sa Everest Base Camp. Alas 3 ng madaling araw, 16 na Sherpa ang umalis, dumaan sa aluminum na hagdan at nakapirming lubid patungo sa icefall. Alas 6:30 ng umaga, narating nila ang popcorn field sa taas na 19,000 talampakan kung saan nabibiyak ang glacier sa maraming blok ng yelo. Kasama nila si Angkaji Sherpa, isang veterano ng 7 ekspedisyon sa Everest. 2 taon na ang nakalipas, siya ang unang nakaabot sa tuktok at naglagay ng mga lubid para gawing ligtas ang daan para sa iba. Ama ng 6, kilala si Kaji sa pambihirang lakas at walang hanggang kabaitan. Nagbubuhat ng kargamento at nagtatayo ng ruta ang mga Sherpa para sa malalaking komersyal na grupo at daan-daang banyagang aakyat sa mga susunod na linggo. Karaniwan itong paraan, mapanganib na trabahong tumutulong sa mga nagbabayad na umakyat sa Everest. Pero may isang problema na lumalago na sa loob ng maraming taon. Unti-unting lumilipat ang ruta ng Khumbu Icefall. Upang makatipid ng oras, itinulak ng mga lider ng ekspedisyon ang daan sa hilagang gilid ng icefall na dumadaan sa ilalim ng kanlurang balikat ng Everest. Binabawasan nito ang oras ng paglalakbay sa icefall pero tumataas ang panganib ng avalanche mula sa itaas. Noong 2012 si Russell Brace, isang respetadong leader ng ekspedisyon sa Everest, ay gumawa ng hindi pa nagagawa noon. Kinansela niya ang buong ekspedisyon niya sa kalagitnaan ng season dahil nag-aalala siya sa katatagan ng isang partikular na bahagi ng yelo sa mataas na bahagi ng kanlurang balikat. Nang makita niyang may 50 tao na sabay-sabay na dumadaan sa ilalim ng bangin na yon, nagbabala siya. Nakakatakot ito para sa akin. Karamihan sa kanyang mga babala ay hindi pinansin dahil sa komersyal na presyur na panatilihin ang akses sa pinakamataas na bundok sa mundo. Ibig sabihin, pagsapit ng 2014, dumadaan pa rin ang ruta sa ilalim ng kilalang delikadong lugar na ito. Daang-daang umaakyat ang nagbabayad ng malalaking halaga para sa pagkakataong makaakyat sa Everest na nagdudulot ng milyon-milyong kita mula sa permit fees para sa gobyerno ng Nepal. Kaya ang Icefall Doctor, elite na grupong Sherpa na nag-aayos ng ruta ay kaunti lang ang opsyon kundi ituloy ang dating daan. Eksaktong alas 6:45 ng umaga noong Abril 18, 2014, ang kinatatakutan ng mga veteranong gabay sa loob ng maraming taon ay sa wakas nangyari na. Sa mataas na kanlurang balikat ng Everest, isang malaking serak ang bumitaw. Tinatayang ang tipak ng yelo ay may kapal na 113 talampakan at bigat na 14,000 at 300 tonelada katumbas ng 657 pampasaherong bus. Bumulusok ito ng 1,300 talampakan pababa sa bundok. Ang mga nasa ibaba ay ilang segundo lang bago sila lamunin ng pagguho ng niyebe. Wala silang matakbuhan o mapagtaguan. Ang malaking ulap ng yelo at niyebe ay dumaan sa taniman ng mais. Tinabunan ang lahat. Biglang nawala ang 16 Sherpa. May ilan na ipit agad, ang iba tinangay sa mga bitak ng yelo. Isang 17 Sherpa ang namatay sa mga sugat na natamo. Ito ang pinakamadugong insidente sa kasaysayan ng Everest. Sa base camp, ilang minuto lang ang layo, narinig ng mga umaakyat ang ugong at lumabas ng tent para makita ang nangyari pagkatapos ng insidente. Isang napakataas na puting ulap ang nakabitin pa rin sa himpapawid. Ang Britong umaakyat na si Mark Horrell, na muntik nang pumasok sa icefall ng umagang iyon, ay nanood na may takot habang bumalot ang avalanche sa glacier. Nang tumingala ako at nakita ang dambuhalang ulap ng niyebe at napagtanto kong may 12 tao ang naipit doon, isinulat niya kalaunan sa kanyang blog tungkol sa aksidente. Hindi ko kailanman inisip na makikita ko ito bilang isang karaniwang aksidente sa pag-akyat. Ang pagsagip ay agad naging operasyon ng pagkuha ng bangkay. 13 bangkay ang nakuha sa unang 2 araw. Ang natitirang 3 biktima ay hindi na kailanman natagpuan, nakalibing sa ilalim ng 80 hanggang 100 metro ng niyebe at yelo.
sobrang delikado para kunin. Ang nagpapakilala sa trahedyang ito bilang kakaiba sa mga panganib ng Everest ay dahil ito ay nakita na bago pa man mangyari. Ang 16 na namatay noong araw na iyon ay hindi naman nagbakasakali o gumawa ng maling desisyon. Nasa tamang lugar sila kung saan sila dapat naroroon. Ginagawa ang kanilang trabaho ng may husay at eksaktong galaw nang biglang nagpakawala ng galit ang Everest. Ibinunyag ng mga pangyayari ang isa pang madilim na katotohanan ng Everest. Ang malinaw na pagkakaiba ng mga umaakyat para sa karangalan at para sa kabuhayan. Karaniwang gumagastos ng 40,000, 100,000 ang mga kanluraning umaakyat sa pag-akyat ng Everest. Ang mga Sherpa na namatay noon ay kumikita ng mga $5,000 bawat season o $125 kada araw kapalit ng paulit-ulit na paglalagay ng buhay sa panganib sa pinakadelikadong bahagi ng bundok. Matapos ang trahedya, may ginawa ang maraming Sherpa na hindi pa nagagawa dati. Umalis sila. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng komersyal na pag-akyat sa Everest, tumanggi ang mga Sherpa na magpatuloy at idineklara ang pagtatapos ng season bilang paggalang sa mga namatay. Ito ang sandaling pinaharap ang mundo sa tunay na halaga ng pag-akyat sa pinakamataas na bundok. Sa mga sumunod na taon, iniba ng mga kumpanya ng ekspedisyon ang ruta sa icefall. Nilipat ito sa gitna ng glacier para mas mababa ang panganib ng avalanche. Pero nananatili ang panganib ng pagbagsak ng mga sirok sa gitna kumpara sa avalanche sa gilid. Habang may mga umaakyat na gustong marating ang tuktok ng mundo, mananatili ang Khumbu Icefall bilang isang mapanganib na bitag kung saan toneladang hindi matatag na yelo ang nakasabit sa ulo ng mga dumadaan. Ito ang bitag ng Everest. Inaakit ka nito dahil mas madali itong i-access kaysa K2 at dahil sa infrastruktura at kasikatan nito. Nagbibigay ito ng ilusyon ng kaligtasan dahil sa mga lubid at suporta. Pero kapag nagbago ang panahon o nagkaroon ng pagkaantala at pumalya ang paghusga ng tao, delikado rin ito gaya ng kapitbahay nito sa Pakistan. Dito na nagsisimulang maging nakakabahala ang takbo ng ating kwento papunta sa kasalukuyan. Kahit may mga sakuna noong 1976 at trahedya noong 2008 sa K2 at sa kabila ng mga nagyelong bangkay na babala sa mga bundok na ito, mas marami pa ring umaakyat sa mga tuktok ngayon. Ngayong tagsibol 2024 naglabas na ang Nepal ng 421 permit para sa pag-akyat ng Everest. Isa ay nagkakahalaga ng $11,000. Noong 2025 higit 400 na permit na ang nakuha nila. Samantala si K2 ay nakakita ng record na 100 at 75 permit noong 2024. Ang komersyalisasyon ay nagdulot ng bagong bitag na umaakit sa mga tao sa death zone kahit hindi sila dapat naroon. Ang mga larawan mula sa mga nagdaang season ng Everest ay nagpapakita ng isang bagay na tiyak na ikagugulat ng mga unang nagtagumpay sa mga tuktok na ito. Traffic sa taas na 29,000 talampakan. Mahigit 100 umaakyat ang pumipila at naghihintay ng pagkakataon sa tuktok na sasayang ang mahalagang oxygen habang nakatayo. Isipin mo yon, nasa death zone ka kung saan unti-unting namamatay ang katawan mo sa bawat minuto at naipit ka pa sa pila na parang naghihintay ka lang ng roller coaster sa Disney World. Ito ang pinaka nakakabahala. Marami sa mga umaakyat ay tinatawag ng veterano na checkbook climber na ang tanging kwalifikasyon ay pera, hindi karanasan sa pag-akyat. Isipin mo yon. Naisip ko tuloy kung ano ang sasabihin ni na Tenzing Norgay at Edmund Hillary tungkol sa circus ng Everest ngayon o ng mga alamat sa K2 tungkol sa dami ng tao sa kanilang bundok. Kapag pinaghambing ang dalawang mapanganib na tuktok at ang mga trahedya nito, may malinaw na pagkakaiba na lumilitaw. Sa Everest noong 1976, nakaligtas si Beck Weathers laban sa halos imposibleng pagkakataon at sa huli ay nailikas siya. Noong 2008 sa K2, hindi na nakabalik ang mga bayani tulad ni Gary McDonald. Ang puwang para sa pagkakamali sa K2 ay talagang wala. Ipinapakita ng simpleng pagkakaibang ito kung bakit karapat-dapat ang K2 sa reputasyon nitong pinakamapanganib na bundok. Sa kabila ng pagkakaiba, parehong may problemadong hinaharap ang dalawang bundok. Ang komersyalisasyon na nagbago sa Everest at tinatawag ng ilan na parang isang theme park ay unti-unti na ring umaakyat sa mga dalisdis ng K2. Ang 100,
at 75 permit na inilabas noong 2000 at 24 ay higit doble kumpara 5 taon na ang nakalipas. Ang 2025 ay nagdala ng permanenteng pagbabago sa pag-akyat sa Everest na tatalakayin natin sa hiwalay na video. Pero paano naman ang K2? Mararanasan din kaya ng K2 ang siksikan ng tao tulad sa Everest? Mababawasan kaya ang nakakatakot nitong reputasyon dahil sa hindi maiiwasang pagmemerkado ng mga expedition company na nangangakong gagawing abot kamay ang Savage Mountain para sa mga hindi gaanong bihasang umaakyat. Sana hindi, dahil itinuro ng mga bundok na laging kalikasan ang may huling salita. Kaya alin sa bundok ang patibong? Pareho kang pwedeng tapusin agad, pero para sa akin, mas mabagsik ang K2. Ano tingin mo? Sabihin sa komento. Salamat sa panonood, kita tayo ulit. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.